Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Paupo na ako noon kasi sumasakit na yung tiyan ko. Nung biglang may narinig akong parang tumalon pababa. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bogs. Buntis ako sa panganay ko noong mangyari ito. Nag-catering yung asawa ko noon. Debut. Hating gabi na sila nakauwi. Mga bandang 9 PM ay gising pa ako. Tapos ay naglatag ako sa may sala sa may harap ng TV. Nanonood ako ng mga pelikula noon na hiniram ko sa kaklase ko noong college. At ipinlay ko ito sa portable DVD player. Habang ako ay nag-e-enjoy sa aking pinapanood na pelikula, maya-maya ay may narinig akong lumagapak sa bubong namin sa may bandang banyo. As in, ang lakas. Hinablot ko agad ang aking cellphone, tapos ay tinext ko ang asawa ko. Dinadaga na ang dibdib ko sa sobrang kaba. Pero ang text lang ng asawa ko ay baka raw pusa o daga lang na naghaharutan iyon. Nainis ako sa reply niyang iyon. Tila ba ay parang wala siyang pakialam sa kung ano ang pwedeng mangyari sa akin. Kaya naman ay hindi ko na lang siya nireplyan. Naisip ko na lang na if ever may magtangkang pumasok sa bahay, ay sisigaw na lang ako. Tutal, ay nasa harap lang naman ng bahay namin ang bahay ng mga pinsan ko. Kaya naman ay mas madali ako makakahingi ng tulong kung sakali. Bumalik na lang ako sa sala para ipagpatuloy ang aking pinapanood na pelikula. Maya-maya ay may narinig akong parang naglalakad sa bubong namin. Agara naman akong pumunta sa CR para i-check kung ano ba talaga ang nangyayari. Pagkapunta ko sa CR, ay nakita ko na yung bubong ay lumulubog na para talagang may naglalakad. Pumunta agad ako sa sala kasi yung bintana ng CR namin ay ceramics lang. Kaya kita ang labas. Kinuha ko yung itak tapos yung pang-agyo. Papunta ng sala yung naglalakad sa bubong namin. Nang nasa bandang kusina na, ay tinusok ko yung bubong gamit yung pang-agyo. Tumigil ito sa paglalakad, kung kaya akala ko ay okay na. Ngunit hindi pa pala. Paupo na ako noon kasi sumasakit na yung tiyan ko. Nung biglang may narinig akong parang tumalon pababa.
Pagkatapos nun ay may nagtutulak na rin sa pinto namin sa kusina. Naiyak na lang ako sa sobrang hilakbot dahil hindi ko na alam ang aking gagawin. Yung lock ng pinto, as in, feeling ko any moment ay masisira na. Ang ginawa ko na lang ay yung lamesa namin ang pinangharang ko sa pinto. Tapos ay minaamoy na akong parang malansa na hindi ko alam kung saan ba nanggagaling. Ewan, parang sinunog yung buhok. Basta, ganun yung amoy. Nakakasulasok talaga. Pilit kong kinakalma ang sarili ko noon. Naalala ko yung bilin sa akin nung second wife ng tito ko na taga Iloilo. Ang sabi niya, aswang daw kapag ganoon ang amoy. Kinuha ko yung langis na may lana na nabitawan ko rin bigla kasi kumukulo yung langis sa loob at sobrang init nito. Wala na iya ka! Hindi mo makukuha ang baby ko! Mamamatay muna ako bago mo siya makuha! Lumayas ka! Lumayas ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Sumisigaw at natataranta na ako ng mga sandaling iyon. Humihingi ako ng tulong at nagbabaka sakaling may taong pumunta dito para tulungan ako. Tinawagan ko yung asawa ko at dun siya nag-alala nung marinig niya yung kumakalabog sa pinto. Tinanong niya kung ano yung parang maingay na naririnig niya. Kanina ko po sinasabi sa'yo, Arturo! Pero kung ano sa labas, tulungan mo naman ako. Umuwi ka na dito. Inaaswang na yata ako. Sabi ko. Diyos ko. Sorry, mahal ko. Di bali pa uwi na ako. O sige, basta yung mga pinto dyan, yung bintana dyan, takpan mo lahat para hindi ka makita at hindi makapasok yan, ha? Sige na, pauwi na ako. Umabot na ng 30 minutos na ganoon ang sitwasyon. Napilit binubuksan yung pintuan. Tapos ay bumalik ito sa bubong. Bawat paghakbang niya ay kinakatok ko yung nilalakaran niya. Habang tumatagal ay nai-stress na ako dahil sa sobrang takot. Dahilan para sumakit ng sobra ang tiyan ko. Nagdasal ako ng taimtim at binanggit ang mga katagang to. Sa banal na dugo ni Jesus, umalis ka dito! Umalis ka! Pagkatapos kong bitawan ang mga katagang yun, ay biglang nawala ang naglalakad sa bubong. Nawala na rin ang mga padabog na katok sa mga pintuan ng bahay. Bogs! Mahal ko! Nasaan ka? Nasaan ka? Pagkakita sa akin ng asawa ko, ay agad niya akong niyakap. Nadatnan niya akong nakaupo sa sulok at takot na takot. Mahal ko, okay ka lang ba? Sorry ha. Sorry natagalan ako. Kinabukasan ay kinwento ko yun sa mga pinsan ko. Na-experience din daw nila iyon, yung parang may naglalakad sa bubong, tapos ay makakaamoy rin sila ng sobrang baho. Yung mga panahon na yun, maraming nabalita rito sa amin sa Pangasinan na may mga sightings na mga lumilipad na malaking ibon. Maitim na lalaki, tapos lalaking nagiging malaking aso na mabaho. Ang sabi ng tita ko ay mga dayo daw iyon kasi kilala na sila sa lugar nila bilang aswang, kaya lumilipat-lipat sila ng lugar upang makapagtago sa mga taong nais silang tugisin. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories?
like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!